May ilang KO na nagtatapos ng laban. Ang mga nasa listahang ito ay pumatay sa kanilang mga kalaban. Boxing, Muay Thai, Kickboxing. MMA, hindi mahalaga kung anong sport. Kapag tumama ng buo ang suntok na ito, palaging pareho ang resulta. Si Castillo ay di pa na-knockout. Isang beses lang niyang hinarap ang unang laban ni Smith sa light heavyweight bilang pagsubok ng kredibilidad. Hindi lang simpleng tuntungan. Sa 55 segundo ng round 2, tumama si Smith ng malakas na kanang suntok sa baba ni Castillo. Agad siyang bumagsak. Namilipit ang mga binti niya sa lona. Yeah, you need freshening up, you need some new advice. And, right hand loaded. Castillo flat on his back. He is out. It is over. His body is no longer working. Tumanggi ang Sky Sports na ipakita ang replay. Si Castillo ay agad dinala sa ospital sa stretcher. Si Smith ay lumabas na may record na 28-1, pero wala ni isa sa gusali ng Tottenham Hotspur Stadium ang nag-iisip tungkol sa mga record. Umaasa lang sila na maayos si Castillo. Si Warren, kasalukuyang kampiyon ng Bellator sa timbang pluma, ay magde-debut sa timbang gayo para makuha ang ikalawang titulo niya. Nayanig ni Villa si Warren gamit ang isang malakas na kanang suntok at pagkatapos ay tinamaan pa siya ng isang matinding kaliwang hook. Nawala ng malay si Warren bago siya bumagsak sa lona. Fights Joe Warren, that's no hyperbole. Left hand, he's out, that's unconscious. Dumating ang kampiyon para sakupin ang pangalawang dibisyon ng timbang, pero umalis siyang nasa stretcher. May 70 knockout na si Lebaner. Halimaw siya sa laban at pinatunayang agad ito nang pabagsakin si Sefo sa isang malakas na kombinasyon. 15キロほどの差があるわけですが、それ攻撃力が谷川さん全然違います。万能戦はローキックがポイントになってくるんじゃないかなという気がするんですけども、ただでシュガーフットという異名を自分でこの系の世界クルーザー級チャンピオン。しかしここで Gumanggon si Chefo, nilapitan siya ni Lebaner para tapusin. At iyon ang naging pagkakamali niya. Tinama ni Chefo ng kanang suntok si Lebaner, kaya bumagsak ito sa lupa na parang uod. 左構えサウスポーで真ん中ガシガシ。 Wala pang nakagawa niyan sa kanya, kahit minsan sa 86 na laban. Si Nong O ay may record na 10 sa wala sa one championship. Matagal ng kampiyon, lumalaban sa sariling bayan, sa Lumpini Boxing Stadium. Si Haggerty ang humahamon na walang nag-asang siya ang makakaputol sa streak na yon. Napatumba niya si Nong O ng 3 beses sa unang round. Next him on the elevator. He's got the 13 knockouts. Paw to enter in. Big kicks coming from Nomo early. Distance. Haggerty has been very focused on defending that. The kick missed, and he came right back in with that leg kick. Goes Nago! We resume. Nago in trouble. Haggerty smelling public. Bago matapos ang unang round, pinatumba agad ni Haggerty si Nong O gamit ang matinding kombinasyon. Hindi na nagbilang ang referee. Right in the left. Haggerty can sense the belt. He can feel the title within reach. Sa wala pang 3 minuto sa sarili niyang bakuran, natapos ang dekada ng paghahari ni Nong O. Si Nastyukin ay delikado, hindi mahulaan, at tinalo na niya ang mga kalabang dekalibre. Dumating siya na may kumpiyansa, pero may ibang plano si Lee. Nanatili siyang kalmado at naghintay. Sa tamang oras, tinamaan niya si Nastyukin ng tumpak na counter left hook at napaluhod ito. Sumugod siya gamit ang ground and pound hanggang pumasok ang referee para iligtas si Nastyukin. Looping punches, Christian caught him. He caught Nastukin. Here comes the right hand to Christian Lee. Nastukin in a hole in another. Christian. Matagumpay na nadepensahan ni Lee ang kanyang titulo. Rico Verhoeven, haring kickboxing, kampiyon ng heavyweight sa Glory, at ang pinakadominanteng puwersa sa division. Jamal Ben Sadiq, ang Goliath, isang higanting malakas gaya ng palayaw niya, at ang nag-iisang lalaki na tinalo na si Verhoeven noon. Mula sa simula ng laban, muntik na mapabagsak ni Ben Sadiq si Verhoeven muli sa unang round. Ginamit niya ang laki at abot para gipitin ang kampiyon mula simula. Pero si Verhoeven, dahan-dahan siyang nag-a-adjust bawat round
habang kinokontrol niya ang sitwasyon. Expecting that power of Sadiq. Rico controlling the center of the ring. You don't want to give the Goliath too much space to load up that power. The energy here is off the charts. His left hook. Two, so we're all even according to the 5 judges. Yeah, Rico's picking it up, and I mean, his glove touched the canvas. And Pagkatapos, sa ikalimang round, sunod-sunod na malalakas na suntok ni Verhoeven ang nag-udyok sa referee na makialam. Nakabangon si Goliath bago matapos ang bilang, pero pagbabayarin siya ni Verhoeven. some complain that Rico's not a closer. He's not a finisher. He's not a knockout artist. Is he going to prove everybody wrong here? The head kick started the sequence. An overhand right and another one. Oh, Sadiq's against the ropes. It's a standing up. Is he going to get it? Sadiq was out. Sadiq is on his feet. It's over. Verhoeven, nakaganti lang ni Verhoeven sa tanging talo niya sa karir sa harap ng lokal niya mga taga-suporta sa Rotterdam. Ang haring kickboxing, muling napatunayan na karapat-dapat siya sa bansag na yon. Magkasabay sa ring ang dalawa sa mga manlalaban sa combat sports na kilala sa pinakamalalakas na knockout. Si Robbie Lawler ay walang duda, isa sa mga may pinakalikas na talento sa MMA. Si Manhoef, sa mga unang minuto, dinurog ni Manhoef ang binting pansuporta ni Lawler gamit ang malalakas na low kick. Napapalukot ang paa ni Lawler at napapaatras siya. Mukhang sandali na lang. Lawler to southpaw. King Lawler to the midsection. There's a bulldog sick. His ground game remains. To make me kind of nervous. I like very uncharacteristic of Robbie Lawler to clown like that. If he was, Lawler looks to be wincing in pain. That lead leg is being decimated by Manhoef. He smells blood. Manhoef opening up on Lawler. Oh, just massive shots. Sumugod si Manhoef para tapusin ang laban, pero ibinaba niya ang depensa niya sandali. Sa sandaling yun, tumama si Lawler ng kanang hook na agad nagpabagsak at nawala ng malay si Manhoef. Possibly beginning to limp down again. Manhoef continues overhead. Dumating si Manhoef para tapusin si Lawler, pero si Lawler ang tumapos sa kanya. Isa sa pinakamalupit na knockout na comeback sa kasaysayan ng MMA. Nabuo dahil sa isang saglit na kapabayaan ng huling taong aasahan mo, si Giorgio Petrosyan, na may napaka-perpektong teknikal na depensa na sa loob ng 6 na taon at 42 laban na walang talo. Wala pang nakapagpatumba sa kanya kahit kailan. Laban kay Andy Risty, ang makina. Hindi tradisyonal, agresibo, at hindi niya iniinda ang alamat ni Petrosyan. Semifinal, Madison Square Garden. Sa loob ng 2 rounds, parehong kahanga-hanga ang dalawang boksingero. Second semi. Make it a little dirt chest, like you're down to watch it. 60 seconds of the opening round. Left. Just down. Walking Petrosyan down. There was a knee. Turned around by Petrosyan, who finds himself under the 115 grand. Fluid action. Sa loob lamang ng 43 segundo ng ikatlong round, nagpakawala si Risty ng kaliwang uppercut na hindi nakita ng henyo. Dinabagsak siya sa lona. Locked into that. Right hand, but Risty drops Petrosyan with the left. Unang pagkakataon na bumagsak si Petrosyan sa lona sa karera niya. Natapos na ang 6 na taon niyang pagiging walang talo. Na-knockout ni Risty si Robin van Roosmalen sa final para makuha ang kampeonato ng torneo. Juan Carlos Payano, dating world champion sa super flyweight ng Pandigdigang Asosasyon ng Boxing, isang lalaking nakaligtas sa matitinding digmaan at di pa na-knockout. Naoya Inoue, ang halimaw. Pound for pound, isa sa pinakamapanganib na boksingero sa mundo, kahit anong timbang. Sa unang round, 70 segundo pa lang, tumama ng eksakto si Inoue at bumagsak ng nakadapa si Payano sa lona. Hindi na nagbilang ang referee. Hindi na kinailangan ni Inoue ng oras. Kailangan niya lang ng pagkakataon. Ben Henderson, Endo, isa sa mga pinakadekoradong manlalaban sa MMA, laban kay Renato Babalu Sobral. Isang veterano at dating kampeon ng mundo. Nanalo si Henderson sa kanilang unang laban sa pamamagitan ng desisyon noong 2000. Pagkalipas ng 10 taon, lala siyang nawalan ng pasensya. Mula sa simulan ng laban,
Parehong naging maingat ang dalawang manlalaban. Nagkamali si Babalu nang subukan niyang ibagsak si Henderson sa pagsunggab sa mga binti. Sinigurado niyang maparusahan ito sa sunod-sunod na suntok. Umawat ang referee para iligtas ang kalaban. Veteran just closing the distance, controlling Henderson's posture. But Henderson back up to his feet. Oh, right hand. Oh, another right hand. Oh, no, it's over. Isang pagkakamali lang kailangan ni Henderson. Mula sa simula ng laban, ginugon ni Page ang unang round sa pagpapahiya kay Lima. Mabilis pumasok at lumabas, tumatama ng malilinis na suntok at inaasar pa ang kampyon. Pero hindi nagsalita si Lima. Nanatili lang siyang kalmado. Should. What is he doing? Expending all of this energy. In many ways, he's hiding his offense. Page and Lima looking to collect data before collecting that elbow. The takedown. Everyone says, oh, Anderson is a stand-up fighter, but Anderson has a very accomplished. Sa ikalawang round, pinayinig ni Page si Lima sa kanang suntok at tinangkang tapusin ang laban. Pero masyado siyang naging kumpiyansa. Nagpakawala si Lima ng malakas na low kick na nagpabagsak sa kanya. Habang hirap na hirap bumangon si Page, tinamaan siya ni Lima ng perpektong kanang suntok sa panga. Dahilan para mawalan siya ng malay. Showing already, John, in the way he reacts, although he got momentarily bothered there. But Advantage right now, Douglas is he's not quite at 100%. oh, and there, what a shot by Lima! Wala na sa ulirat si Page bago pa man siya bumagsak sa lona. Ang nagyabang na lalaki sa unang round ay nagising na nakatingin sa mga ilaw. Si Mamed Khalidov ay 2 beses naging kampyon ng KSW, isang alamat sa European MMA. Sa harap niya, si Roberto Soldic, isang makina ng knockout mula Croatia na tinatawag nilang Roberto Killer. Mula sa simula ng laban, naging maingat ang unang round. Pagpalitan ng malalakas na sipa ang dalawang mandirigma, nagkaroon ng sandali sa sahig, pero agad nakabawi at tumayo si Soldic. Pinanatili ang pressure. Roberto Sol, dobrych ciosów, momentu na swoją akcję, szukający swoich okazji. I czy ma 41-letni zawodnik, 40 wiesz, ale tak jak mnóstwo serca wkładali w ten szacunek przed walką, tak teraz, dlatego też chcemy zabrać na pewno więcej tchu właśnie takimi akcjami. Ale jeśli są ciosy na dół, to możemy się spodziewać, że podniesie. Pagkatapos, nagsimula ang ikalawang round. Kasabay nito, nagsimula ang totoong laban. Pagkatapos ng maikling tigil dahil sa di sinasadyang tama sa singit, nagpatuloy ang dalawa sa pagsugod sa isa't isa. Tumama si Soldic ng malakas na kaliwang hook na agad nagpatulog kay Khalidov. Kalibru, ależ teraz wymiana uderzeń, Mamed Khalidov na tarciu. Nakaligtas si Khalidov sa lahat ng pagsubok ng mahigit 1 dekada. Isang kaliwang hook ang tumapos sa lahat. Nico Carrillo, ang hari ng Hilaga. Ang Scottish striker paborito? Dumating sa Bangkok na balak, umalis bit-bit ang pandaigdigang titulo. Laban kay Nabil Anane, 20 taong gulang, gutom sa tagumpay, at handang ipakilala ang sarili sa buong mundo. 2 beses pinabagsak ni Anane si Carrillo sa unang round, bago niya ito tuluyang pinatulog. Caught him with the toes. 45 miles an hour. There's a laser from the Bill. He's got Canelo back. Can he nails it? Big shots by Nana. This is what I was talking about. Dylan Nun's ability. Ipinakilala ni Anani ang sarili niya sa mundo sa pinakamabangis na paraan. Michael, Venom, Page, Molikhaing Mondirigmo, Dolubaso sa Kamang Homanghangolo, Laban, kay Evangelista Cyborg Santos, veterano ng Bellator at batikang Brazilian fighter na nasaksihan na ang lahat sa hawla. Sa unang tunog ng kampana, parehong matatag ang 2 mandirigma, may dugut pawis sa lona. Umarangkada si Santos na may ilang segundo pang natitira sa ikalawang round. MVP ay matyagang naghihintay ng eksaktong sandaling yon. Isang lumilipad na tuhod diretso sa mukha. At si Santos ay bumagsak sa lona na naghihirap.
Ang tuhod ay nagdulot ng bali sa bungo na may paglubog sa noo ni Santos. Inihalin tulad ito ng mga doktor sa mga pinsalang nakikita sa mga aksidente. Sa kotsing tumatakbo ng napakabilis. Parang galing sa video game. Pero ang pinsala, hindi talaga biro.